Mapagpalang araw po sa ating lahat. Blessed day everyone and brethren in Christ. Ito po ang Newman Session 9A. Before we start, let us pray. Father God, thank you for this wonderful day. Thank you for giving us, Lord, the things that we need. Thank you for the strength. Thank you for the love. Thank you, Father, for all that you have done to us. As we go on, Lord, as we continue in our study of the subject Newman, O Holy Spirit, give us understanding and wisdom so that we can believe everything that we are going to read in the scriptures. Thank you, Holy Spirit, and thank you, Jesus, for your grace, mercy, and love, and for saving our souls. In Jesus' name we pray. Amen. Ito pang Newman Session 9A. At sinimulan po ito doon sa scripture sa 1 Corinthians chapter 2, verse 15 to 16. Sabi po dito, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is a judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. So this scripture na binasa po natin, ito mismong, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him. Itong pong scripture na ito, itong specific verse na ito, is an Old Testament verse quoted by Paul. And this scripture na sinasabi ni Apostol Pablo, ito po ay totoo sa Old Testament. Pero po sa New Testament, ito po ay hindi totoo. Dahil according kay Paul, meron yung mababasa natin doon, merong but. Okay? For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. So meron pong but, ano? So kinote niya yan sa Old Testament, at yan po ay hindi na applicable sa New Testament because tayo po ngayon, we have the mind of Christ. So, this mind of Christ na sinasabi ni Apostol Pablo, we can access it by the Holy Spirit. So, we have the mind of Christ now. Tatandaan po natin yan, ano? We have the mind of Christ. Hindi karnal ang isip ng mga taong na kay Kristo. But we have the mind of Christ. Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Dito po sa verse nito sa Ephesians, pinapakita po dyan na tayo ay tinanggap ng Diyos kay Kristo, hindi dahil sa tayo ay mabuti. Hindi dahil sa tayo ay mabait, mabuting tao sa ating kabaitan, kundi tinanggap tayo ng Diyos because of Jesus. He hath made us accepted in the beloved. So, si Jesus po yung tinutukoy doon na beloved. Tayo tinanggap ng Diyos because of His grace. At yung grasya na yan, talagang ibabalik natin yung papuri sa Diyos. Dahil hindi tayo karapat-dapat, pero tayo'y kinahabagan ng Diyos at tayo'y tinanggap niya. Legally, you and I now, who believed in Jesus, are called sons of God. So, inaccept po tayo, tinanggap po tayo ng Diyos. But, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Because of Jesus. It's all because of Jesus. Remember, we are recreated and accepted. Remember the verse 2 Corinthians 5:17?
He who is in Christ, he is a new creature. We are recreated through the works of Jesus, and because of that, we are accepted by God. Tinanggap tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak, ginawang matuwid. Kaya ngayon, yung address ni Apostle Paul sa mga sinulatan niya ng mga simbahan, ang address niya sa mga taong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay saints. To all the saints of Corinthians. Yan yung mga ginagamit ni Paul ng mga words. Saints. Tayo po'y banal, matuwid at pinabanal ng Panginoong Jesucristo. Kung ang issue po ay acceptance, ang kabaliktaran po niyan ay rejection. Kung ang usapin po ay acceptance, ang kabaliktaran po niyan ay rejection. Yung rejection po, pag pinag-usapan, maraming mga taong may mga dinadala na mabibigat because of rejection. Sabi ni Carrie Blake, when people rejected you, that's fine. Okay lang yan. That is not your problem. That's their problem. Remember, God accepted you in Jesus. God accepted me in Jesus. Kahit i-reject ka ng mga tao, tinanggap ka naman ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga ni Apostol Pedro sa mga Pariseo, kasama si John, sino bang susundin namin, ang Diyos o kayo? Hindi natakot si Apostol Pedro na sabihin yon dahil alam niya, makapangyarihan yung kanyang pinaniwalaang Diyos. Yung kanyang master si Jesus na buhay mag-uli. Kaya kahit i-reject ng mga Pariseo yung mensahe nila patungkol kay Kristo, tuloy-tuloy lang si Pedro. Wala siyang pakialam. As long as we stay with God, there's no such thing as failure. Just keep going till you win. Just keep going until you win. Ganda, no? Mga kapatid, pag sinabi mong failure ka ngayon, hindi mananatiling failure yan as long as you have Jesus. You can start all over again with Jesus. A trophy to Jesus is the change He can make in a person's life. Yung magagawa pong pagbabago ng isang tao, dahil kay Kristo. Yun ang isang gantimpala na hindi matutumbasan ng kahit anumang kayamanan. And I know na ako at tayo is a changed person na mula nung tayo na born again in water and spirit. Born again people don't need healing. Why? Because they've been healed. Hindi natin kailangan ng healing, sabi ni Carrie Blake. Dahil tayo pinagaling. Dahil tayo pinagaling na. Nung tayo ay ni-recreate ni Lord, kasama na dun yung restoration of physical body. Kasama dun. Physical, emotional, and spiritual. Bakit nasabi ni Carrie Blake, bakit sinabi niya hindi natin kailangan ng healing, nagkakasakit pa tayo? Actually, hindi mo kailangan ng healing because you just need to confess it, na ikay pinagaling na, ikay magaling na, kalooban ng Diyos na ikay gumaling. You just speak it. Speak life to yourself. Speak life to your body. Because God is for us. Alam mo mga kapatid, katotohanan ito eh. Pag mayroong problema sa ating katawan, nalilimitahan yung gagawin natin para sa Diyos. Yung mga dapat natin gawin sa Diyos. So why not confess it if the Bible says, by His stripes, we are healed. Confess mo yon, I am healed in Jesus. Masakit ulo ko, hindi ako magsisimba. Magsisimba ako kahit masakit ulo ko. Mawawala ito dahil uunahin ko ang Diyos. Amen? You know what? We
We got inner healing the day that we are born again. Yung inner healing na pinag-uusapan ng maraming simbahan. Alam niyo po yung testimony ni Carrie Blake habang pinapakinggan ko. Ginagawa ding negosyo ng ibang mga kapastoran yon at mga simbahan. Inner healing daw pero may bayad. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yan, pero siya nagsabi po niyan at hindi ako. Dahil sinabi niya yan, baka nga. Pero hindi ko mapapatanayan, yung mga counseling, yung mga ganyan. I don't know, hindi ko pa na-experience. Pero, sa mga kapatid natin sa Catholic, talagang, pag nagpa-pray ka ng magpamisa ka sa patay, may bayad, ganon. Ginagawang negosyo, kumbaga. But remember, yung inner healing na pinag-uusapan ng maraming simbahan, you've been healed already since you were born again. The devil can only work in the unrenewed mind. He cannot work in a renewed mind because the renewed mind is not carnal. So, that's how important that our mind must be renewed in the Word of God. Ganyan po ka-importante ng ating pag-iisip ay nababago at mababago patungo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Every day that you renewed your mind little more, it gives Satan a little less ground to work in. Lumiliit po yung espasyo ni Satanas na gagalaw sa buhay mo if every day you renewed your mind. Every day. So, don't worry about what people think about you. Remember, you are accepted by God in Jesus. That's the most important thing. Kahit ano pang sabihin nila, basta ikaw ay tinanggap ng Diyos. We just need to decide that the Word of God is true and no matter what, it remains true. The Word of God. So, masasabi mo what God said about me, I believe it. I've accepted Jesus. He is my Lord. Therefore, He recreated me, and because of that, I'm accepted in the Beloved. I'm accepted in Jesus. So we can take this verse. It is by the precious promises that we become partakers of God's divine nature. God's nature doesn't have guilt, shame, condemnation. It doesn't have rejection. So dahil tayo po ay nakiisa na sa Diyos, kay Kristo, wala po sa nature ng Diyos yung guilt, shame, condemnation, na rejection. Therefore, we can apply it to ourselves at pwede nating tingnan ng ating sarili na wala ako niyan. Walang guilt, walang shame, walang condemnation, walang rejection because we are a new creature in Christ. Other people's head is a terrible place to put your happiness. Ibig sabihin lang po doon, ano man sinasabi ng tao sa iyo, kung doon mo ibabase ang pagtingin mo sa iyong sarili, yun po yung pinaka-terribleng bagay na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka dapat mabuhay ayon sa sinasabi ng iba. Mabubuhay tayo dapat kung anong sinasabi ng Diyos. Ikaw ay anak niya, ikaw ay mahal niya, ang Diyos ay para sa iyo, gusto niyang gumaling ka, sasamahan ka niya, ano man ang iyong gagawin para sa Kanya, nandyan ang Diyos para sa iyo. That is why sabi ni Carrie Blake, get around people that encourage you. Even if you mess up, they'll encourage you. Sabi nila, get back and go again. At iwasan mo yung mga tao that always point every fault you made, every mistake you make, and every fault you have. Iwasan natin yung mga taong yun.
kundi doon tayo sumama sa mga tao na kahit magkamali ka, andyan sila para i-encourage ka na okay, bangon kang muli at magpatuloy ka. Kaya mo yan. That is why Paul said, looking ahead, he is looking ahead and he is now forgetting the past. Sabi ni Pablo, doon sa sulat niya sa Pilipos 3, kinakalimutan niyang lahat, inaari niyang basura ang lahat para lang mapasa kanya si Kristo. So, we have to be able to be free, to set other people free. Dapat tayo po yung makaranas ng kalayaan, unang makaranas ng kalayaan upang matulungan natin ang iba na sila ay maging malaya. It's important that we understand who we are. We are not the same person we were before. Hindi na tayo yung tao noon, yung nilalang na kagaya noon. Hindi na ikaw yung ikaw noon. Binago ka na ng Diyos at patuloy kang babaguhin ng Diyos. Are you what other people said? If they're telling the truth, then change. May sinasabi ang tao sa iyo. Kung sinasabi naman nila yung totoo, edi baguhin mo sarili mo. Pero kung hindi naman totoo yung sinasabi nila, bakit ka magpapa-apekto, di ba? Importante mga kapatid kung anong sinasabi ng Diyos patungkol sa atin at sa iyo. You know what? Sa kaharian ng Diyos, intentions don't count. What we do counts. Ang ibig sabihin po nun, anumang mabubuting intention mo, hindi intentions don't count. What counts is what we do. So, mayroong kang intensyon na ganito, mabuti para sa Diyos. Pero pag hindi mo naman ginawa, hindi naman yun yung i-appreciate ni Lord. Kasi sabi ni Lord, well done, my good and faithful servant. Well done. Basta natapos mo. Yung intention mo, gawin mo. Yung intention mong magbasa ng Biblia, pagbutihan pa ang paggawa ng kalooban ng Diyos, gawin mo dahil yun yung counted, hindi yung puro ka lang abstract. Mga kapatid, kaya sinabi ni Lord Jesus, why you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? What counted is what we do for the Lord. Kung may mabuting intention ka, dyan yan magsisimula, but make it sure na ginagawa mo yan dahil yun yung counted. Yan yung magiging counted kay Lord. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, ngayon po alam natin na we are accepted. And now, we have redemption through the blood of Jesus, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Kita niyo po na, talagang abundant po yung wisdom and prudence. Yung karunungan at yung pag-intindi ng isang bagay. Yung karunungan at ang pag-intindi mo sa mga bagay-bagay, yan po ay abundant sa mga taong na kay Kristo. He has abounded toward us, for us to easily receive and hear from God. We must be dead to ourselves. Ang isa pong bagay para maging sensitive tayo sa boses ng Diyos at sa pagkatok ng Diyos at kung anong sinasabi ng Diyos sa atin, kailangan po nating i-deny ang ating mga sarili. Deny yourself. Deny oneself, and it will be more of God and less of you. Ang equation po ay less of you and more of God. Until that day, it is God in you. Talaga namang nasa atin ang Holy Spirit, Pero marami pang mga bagay na gusto ng Holy Spirit pero hindi mo gusto.
Darating yung araw kung ano man ang buong kalooban ng Espiritu Santo, yun ang maging kalooban mo. Mga kapatid, yan po ang session 9 at itutuloy po natin yan sa session 9B ng Newman. Lord, salamat po sa iyong mga salita at salamat sa ating aming natutunan sa aralin na ito. Ay, i-bless mo ang bawat isa, Panginoon, ang lahat makapakinig, ang lahat ng makakapakinig ng mensaheng ito. Kami po ay matulungan na magpatuloy, Panginoon, sa iyong pagmamahal, na magpatuloy sa iyong sinasabi kung sino kami sa iyong harapan. Salamat kami, anak mo, at ikay para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala araw-araw. Salamat sa pagsama mo sa amin sa mga pagsubok, sa lahat po ng mga bagay. Kami po ay more than conquerors because we have you, Jesus. Thank you, Father, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless, mga kapatid.